araw. Anak na pag-aaral sa Mali. Parang, parang Oo. kapatid nila ako. Pasabot mo lang. Wala ko si Arlene. Andito na ako kasama. Yun ang totoo. Kaya sinasabi na ako kung yan na. Kuya, sayang ang kapugian mo. Oo, si Kuya ang unang anak. That's me. Wala ba si Tita Arlene? Kaya siyang aming kuya. Kaya Ate Arlene. Kaya nandiyan ka na sa bunso naman. Ikaw naman. Hindi, host ako host. Ay, thank you. Wala tayo lang eh, di ba? Ay, ang nakakatatanda ko kay Nanda sa kay tatay. Yung pag-aasay nila sa atin na maglilinis ng bahay. Di ba? Naglilinis pa sila no? Yung pinakabunso siya ang tigababa ng Arinola. Gano'n ko namin bawat kwarto. Tapos, Akin lahat yun eh. nag-umpisa sa kanya. Tapos, ang kintab-kintab ng sahig. Binubunot namin yan. Pati yung stairs. At dahil, nag-demand sila ng excellence, malinis talaga yan. May tagapunas, may tagaubos ng pinggan. Aking pasama, no? Kasi may tagapunas na. Oo, Oo, aking malinis pasama, no? talaga. Si Mandy, hindi. Oo. Wala lagi yun eh. Tapos, tinuruan niya maglaba, mamalengke, magluto. Hindi magaling na. Nagamit ko pala yun nang nagtatrabaho na ako. Yung parang mga anak na itinrain, yung mga magulang, are good managers. Pag sinabi ng Chalina, hindi ka makakalabas ng bahay. Lumulubasay sa iyo. Hindi ka pa ba tapos? Tapos? Wala, hindi ka pa tapos eh. Kaming dalawa ni Randy nagkukwentuhan. Narinig ka na natin. Balik ka dito, kasi umiyak ka eh. Sige Kuya, pagkatapos niya sa'yo ulit. Tapos si Kuya Arnett at ikaw ulit. Yan, so na-discover ko yung nagtatrabaho na ako. Yung palang training nila ng tatay at nanay, kasi they want like excellence eh. Kailangan makintab, malinis, maayos, may oras. Nagamit ko yun sa trabaho ko. Kaya lang hindi na namin yung transfer sa Nilinis ka rin sa opisina? Ate, may sinasabi. Sa inyo lahat, hindi nga, di ba? Kaya nung nagtrabaho ako at minasistan kasi ako to the chairman of the board, nagamit ko yun. Na-manage ko yung department ng maayos. And since train ako kila nanay at tatay na they demanded excellence, ganun din ako sa trabaho ko. Yun. So, maganda yung training sa akin. Thank you. I love you, tatay. I love you, nanay. Okay, so this night is especially for Nanay. So, we believe that the soul is immortal. So, sana nandito si Nanay Yan o. para mapanood. Yan o. Yeah. So, Nanay, kung nandito ka, pakikalabig po si Michael. Linis yan si Ken dati pag ginagawa. Nay, pakiusog ang bag ni Michael. Nagkakanya sa pintuan. Oh, nanay, ba't ka nandito? Okay, so Kuya Arnel. Hinaan mo yung boses mo. Sirabi na ka. Lahat naririnig eh. Si Randy Wala ka pang mic niyan. Si Randy nga maingay eh. Hindi. Natapat ka dyan. Hindi mauubusan ng kwento yan. Kahit hanggang bukas kayo, may kwento yan. Ang mamimiss natin kay nanay, lalo na ako. Kasi bawat isang anak may tanong. Paulit-ulit yun. Kay Mandy, ang tanong noon,
Sino asawa mo? Magkasama pa ba kayo? Tuwing uuwi na. Hindi nga, doon lang sa video call eh. Sino asawa mo? Kay ate naman. Ganon din ang tanong eh. Kay ate. Sino asawa mo? Hindi ba si June? Hindi! Sasabihin naman ni ate, hindi. Tapos kay Mina, naganito ka ba? Bakit ka nandito? Sino ba may-ari ng bahay nito? Si Joel. Si Joel ang may-ari ng bahay. Tapos, si Ningning, parang hindi ko alam yung tanong ni Ningning. Kasi hindi ka nakilala. Hindi niya alam kung sino ka. Palaging tatanungin ni Mina, Nay, sino yan? Sino ba yan? Kung minsan tatawagin ka pa, Luchi, buti yung pangalan ni Luchi, nakakilala. Kami naman, sa amin naman, ang tanong ni nanay, Oh, Arnel, kamusta ka na? Ay, mabuti na eh. Eh, yung mga bata, tapos na ba? Ay, opo. May trabaho na? Meron na pa rin trabaho. Eh, di mayaman ka na. Ampunin mo na ako. Si Dina, nagdidintista pa ba? Ay, opo. Ampunin mo na ako. Kaya yun, biro mo nung inatid ko siya kay ate, papunta kami sa bahay ni ate, galing dito sa Kainta. Siguro yung tanong na yun, mga 200 beses na tinanong sa akin. Kasi nalilimutan niya nang itinanong niya sa akin. Pero si nanay, mula pa nung pagkabata, natin na, hindi siya. Eh talagang, ano tawag doon? Yung faithful siya doon sa ginagawa niya. Kung meron siyang kailangan gawin, talagang gagawin niya ng gusto yun. Aayusin niya ng gusto yung ginagawa. Kaya nga natuto si ating maglinis, mamalengke, kahit na pagka napapagod na gawin niya si ate. Kakanta ng Nora Ono. Maglaba. Naglaba ka ba? Oo. Bakit ako naglaba? Lahat. Naglaba ba kayo? Hindi kayo naglaba. May tagalaba tayo nun eh. Ha? Oo. Natatanda ako, may tagalaba tayo. Di naman tayo naglaba eh, tsaka plancha eh. Pati lang ang nilalaban mo. Alam ko, hindi kayo pinaglaban ni nanay. Kuya, na-solve na yung misteryo. Hindi na naglalaba. Hindi nga, si nanay hindi naglalaba. Oo nga, si nanay hindi naglalaba. Pero okay na baka magkaiyakan tayo dahil sa paglalaba. Kaya, tsaka yung pag-aasikaso ni nanay kay tatay ay walang kapantay yun. Kaya dapat si ate na yung gagawa nun. Kasi Papa, may usapan na tayo. hindi, tayo siyempre lahat yun. Tayo lahat yun. May schedule tayo ako every weekend. Pupunta ako para mapuntahan si tatay. So yun, mamimiss natin ang gusto si nanay, pero she's in a better place na. So yun lang, mga kapatid. Tingnan natin ang sagot na. Emily, sino ang unang asawa ng tatay mo? Hindi niya kilala. Emily, sino ang pangalawa? Emily, sino yung pangalawa? Hanggang ilan ba yan? Hanggang ilan? Hindi ko na Kuya Mandy, pang ilan ba? Hanggang ilan ba? Video yan.
Tinutulog pa yung si Tuban. Gising na siya, mas magigising siya. Pero consistent yun na tinatanong Marami? ni- Marami. na consistent na tinatanong ni nanay si kuya. Every time na makikita niya si Kuya Manny yun ang tanong. Consistent din na ilang taon na si Kuya. Oo, at ilang taon na ang tatay mo, Emily? Alam mo ba? Ilang taon na? Alam mo ba? 45. 45. Ilang taon ka na, Chi? 38. Malapit ka na abutan ni Kuya. Baliktad na. Basta minto na si daddy mo hanggang 45. Alam mo yung yung the night before, na mamatay si nanay, pinag-recite ko siya. Sabi ko, yung what is your name? Sinasagot niya. Tapos, sabi ko, hindi ko marinig. So, nilalakasan niya, may boses na siya. Kaya pala siya ng pangalan. Oh my God. Kalaban ako niya. Tanggal ka na sa trabaho. Mag-isip-isip na. Balik ako sa kwento. Kaya sabi ko, sino ang mga anak mo? Hindi sa isa niya, isip mo na siya. Si Arlene. Buti hindi siya. Si Arlene. Tapos sino susunod? Si Arnen. Sino susunod? Si Mina. Sabi ko, na-influensya na yata ni Kuya Manis na. Talagang mas bata na kaysa Historical revisionism. Limutan. Ha? Hindi, nakating naman kay Ningning. Hindi, kasi si Ningning, nagpunta ako ng Bicol eh. Nag-alaga ng 1 linggo, kaya hindi niya na nakalimutan. Hindi, si Chasita yan eh. Pumunta ako ng Bicol. Punta sila sa bahay. Tapos siya daw si Chasita, siya si Chana. Kaya sabi ko, ay, andito pala mga chahin ko. Sige na nga, ang si nanay ang galing, 85 years old, di ba? Full life, no? Nakasama natin siya ng mahaba, tsaka hindi lang yon. Kasi si nanay, he lived her life well. Bakit? Kasi ano yun eh, life of service. Diba, service kay tatay, sa amin, ang sarap kayang magluto, mamimiss natin yung asado niya, adobo, minuto, di ba? Life of service at saka training, sabi ni Ate Arlene, di ba? So talagang tinuruan niya kami. Marami akong natutunan kapag iisipin ko yung mga example ni nanay. Maraming. Pero siguro, pag sinabi ko lahat yun, hindi ako matatapos dito. Kaya isa na lang yung sasabihin ko na talagang malaking impact sa akin. Si nanay, kahit mahirap, kahit magsakripisyo siya, gagawin niya kung ano yung tama. Kung ano yung tama. So yun malaking impact yun sa sarili ko, saka sa buhay ko. Ganon si nanay. So, kaya kami, maswerte kami. Kaya kahit ako, di ba, parang masarap kung katulad niya, nilaan niya talaga yung buhay niya para sa pag-aalaga ng pamilya, pagpapalaki sa amin. Alam niyo, dati nararanasan ko, magbabakasyon ako sa pinsan ko sa Gagalangin. Pero yung pinsan ko na yun, yung pareho niyang parents, nagtatrabaho. Dahil nagbabakasyon ako doon, sa buong araw, kung saan kami nakakarating. Kasi malayo kami. Ako nalaman na ni tatay niya. Alam ni tatay yan. Nagulat din ako kasi hindi kami ganon sa bahay. So, ibig sabihin, alaga talaga kami.
Bakit hindi siya sa akin pag magkala? Saan gabi? Kasi nandito na ako sa bahay. Nakikita ko na yung mga kilos mo. Saka hindi kayo makaalis kung hindi ko kayo sasaperon. Malaki na ako noon. Nakakapunta ako doon kasi inahatid ako ni tatay sa state theater. So yun. Sa sinihan. So yun yung siguro sasabihin ko na hanggang sa ngayon ay dala-dala ko pa rin. Nakuha ko yun sa kanya. At sana, katulad ni nanay, magawa rin namin yun sa inyo. So, ba't ko ito sinishare? Kasi kahit sana tayo rin, no, let's really, kahit mahirap, let's really persevere to do what is right. Kasi ganun siya. Thank you. Tapos sasabihin ni nanay, ay, Si Perot naman. Okay? So, ako yung bunso, ako muna. Kasi ako yung bunso number 1. Merong sumunod na bunso number 2. Pero totoo, if you're going to think about Nanay's life, there's so much insights that you will be able to learn on how she lived her life. Nung isang araw, I posted something na talagang created Luigi naman, umiiyak. Yung hirap mong salita dito eh. I posted something on Facebook na talagang ang lakas ng impact sa akin. No? It's about doing the right thing. Sabi niya nun, huwag kang masasanay gumawa ng mali. Kasi if you keep on doing the wrong thing, eventually malilito ka na dahil palagi mo siyang ginagawa, akala mo, tama na yon. Na ayoko maging political yung post ko, pero sa akin parang political siya kasi may mga bagay na tinatanggap na natin na tama. Pero hindi ko, ang context nun, isa sa mga kuya ko, parang nag-work sa gasoline station. O, i-confirm na lang o i-deny pwede. Isa sa mga kuya ko, nagtrabaho daw. Kasi madalas kami magkwentuhan ni nanay dahil siguro mabunso ako, minsan kami na lang magkasama. Pinaalis niya sa trabaho yung kuya ko. Alam ko, my kuya was earning well. Kaya lang nabalitaan niya, cashier siya sa gasolinahan, pinapad yung bayad. So nakarating sa kanya na parang, huwag mong gawin yan. Kasi parang common practice na yun doon. Parang accepted na yun. Pero mali yan. So you have to stop that. Pinag-resign siya. Walang ifs or buts. Basta resign. Walang panghihinayang. Wala kahit ano. Doon ang sinanay. Yung values niya, especially on morality, was very clear. Parang napaka-simple niya as a housewife, as a mother, pero napaka-clear sa kanya ng values niya. Hindi pwedeng, pwede na dito yan, ito acceptable naman. Walang ganun sa kanya. And sa atin siya si nanay, si Lina. Nisip ko nga, wala parang nagpangalan ng Carol, no? Lina lang, walang Carol. Pero to a lot of, sa mga pinsan, siya si Chalene, pero hindi lang siya tsahin. Kasi, nagpaaral siya ng mga pamangkin. Kung iisipin nyo, hindi naman kami mayaman. We just had enough. Pero pag may naiipon siya, dumating yung, siguro nung may nagsisimula na magtrabaho yung mga ate at kuya namin. Meron siyang natitirang pera. Pinag-aral niya yung pamangkin ko. Meron siyang mga magpapasok sa amin na mas bata pa, pero kasambahay. Pag-aaralin niya yun, she was really very generous. Kahit na limited lang yung kung ano yung meron siya, she was really very generous. Kaya siguro memorable siya, hindi lang para sa amin, pero para dun din sa mga pinsan, sa mga kapitbahay. Siya si Aling Lynn, ang puti, doon sa neighborhood namin, kasi may isa pang Aling Lina. Basta Aling Lina ang puti siya. May ganon.
puti. Di ba Ate Sally, no? Tama ako, no? Kasi madalang... Yalilin ng itim magkakayo. Ay, sinabi na. Wala sinabi, ah. Political post, eh. Negra nga hindi naman itim eh. Gusto mo pa nalala? O sige, change topic tayo. Nung nalaga ko si nanay, itong si mga 2 weeks ago, no? 2 weeks ago? No, 2 weeks ago. Nung lumalakas siya, pagka maganda yung pakiramdam niya, kakawayan ka niya, tapos ikikis ka niya, kaya magbubulong sa'yo. One time, nanonood si tatay ng basketball, ng PBA. Di nakikinood siya, nakasilip siyang ganyan habang pinapakain ko siya. Tapos maganda pakiramdam niya noon. Tapos tinanyan niya ako. Sabi ko, ano na, may sasabihin ka ba? Gumanyan ako. Sabi sa akin, walang kwenta. Walang kwenta daw yung pinanonood. Sabi ko, sige na, manood na lang tayo kay Kiefer sa Japan. Pero ganyan siya palagi. Even during the time na medyo hirap na siya, pag nakahiga siya doon, ano pa rin siya, funny kasi si nanay eh. Funny siya. Ang sa akin, ang pinakamasaya at pinakamagandang laruan ay takip ng kaldero. Alam niyo laruin? Paano laruin yung takip ng kaldero? Itatawag niyo siya, yung handle ang nasa floor, tapos iikutin mo siyang ganyan. Iikutin mo siyang ganyan, tapos lalagyan mo siya ng mga papel na ni-roll. Diba? Tapos tatalsik siya. Siguro invento niya lang yun, pero parati siyang gano'n na she will find a way to entertain. So, ngayon siguro si nanay doon na siya mag-entertain sa heaven. Doon na siya magpapasaya ng mga tao. Okay, Chief? Di ka na umiiyak eh, kaya ikaw na. Ayun. So si nanay, yun nga, funny siya, saka na-realize ko, composer pala siya. Kasi ang daming songs na akala ko nursery rhyme, siya lang pala gumawa. Kasi maraming songs na, alam niyo yung bagsak arinola, nagkalabo-labo. Tatay yun. Kasi tatay pala yun. Yun ang original composer pala si tatay. Tapos yung yun nga, namatay si Tembong, akala ko, minsan ginugol ko kung kasabihan ba siya, ay namatay si Tembong, tapos hindi pala siya nag-exist. So, sabi ko, una-una, sino si Tembong, di ba? At ba't siya yung napili sa lahat ng pangalan na mamatay? So yun, very, very funny si nanay. Yun yung nakalagay sa FB post ko na lagi siyang tumatawa, lagi siyang umingiti. Hindi, siguro Hindi kasi... mo tumatawa eh. Siguro doon ngayon syempre si Ate Ning non-college, tapos nagtatrabaho na lahat. Mahaba yun. Isipin niyo yung love na binigay niya sa 5. Tapos wala sila. Feeling ko nakuha ko siya. So, talagang, tinalalaan niyo nun, pero, Tubig. Tubig, buhusan nyo. parang ang dami niya kasing pagmamahal. Tapos yun na nga, wala sila sa umaga, sa tanghali. So ako yung kasama niya. Punta kami Univite, gano'n. Natuwa kami dun sa calculator dun sa pushcart na, lampas na tayo. Kasi nga, gusto niya, pupunta kami palengke. Alam niyo yung mga mamisa na buo-buo. Bibili niya ako nun, yung malalaki. Tapos, sasabihin ko, ito yung paalam ko, Nay, pwede ako maglaro ng tubig. Sige! So, makukuha ako host, tapos naglalaro ako ng tubig. So, ngayon, pag nakikita ko yung anak ko naglalaro ng tubig, hindi ko pinapagalitan. Kasi alam ko kung gaano siya kasaya. Kasi hinayaan na ako ni nanay maging masayang bata. Sabihin ko, Nay, manghuli akong tutubig. Sige, ito garapon. Nasapadala na ako ng garapon. Talaga, I had a beautiful childhood talaga. Sobra. Hindi ko, as in,
As in, kaya hinahayaan ko rin, kaya rin siguro ganun ako makipaglaro sa mga anak ko kasi nga, ganun lang din ako ka-free noon. Kasi alam ko na hindi ako kailangan matakot. Kasi, talaga na naman. So yun, tapos, kilala siya ng mga classmates ko si nanay. Kilala siya kasi, nagkaroon ng time na ang tamad ko kumain, ang payat ko. Grabe, no? Naisip niya pa ba nangyari yun? Yun. Tapos, Alam mo pala kung paano papayat eh. Hindi talaga hindi pala pinipili. hindi wala. Pumupunta pa siya sa school ng lunchtime. Imagine niyo mula BB papuntang Olga. To make sure I eat my lunch. So magkikita kami sa gate. Tapos doon ako kakain kasi kailangan init ko siya kasi hindi nga ako kumakain. Grabe na. It happened. Pero yun yung ano. Kaya ang dami talaga. Sobrang dami kong memories talaga lang nung halos lahat childhood ko. Kaya actually every morning talagang iyak lang ako na iyak. Kaya pala bumawi ka ngayon, no? Ay, si tatay. Tapos bumalik pa kami doon nung, di ba, tumanda ako. So, yun lang. So, mamiss ko. Sabi ko nga kay Mike, hindi ko na mababalik kasi yung childhood ko. Tapos na yun. Kaya hindi ko rin mababalik si nanay. So, okay lang siguro. They will always be beautiful memories na dadali mo hanggang pagtanda. Yun yung excellence, lahat values, and just having fun. For me, yun yung isang talagang ano kay nanay na pwede tayo mag-fun. So, yun lang. Thank you. From BB, sabi ko magsisimba lang ako, sumakay akong bus papuntang Grand Central. So 8 lang ako noon, tapos bumili ako ng graphing notebook. Tapos umuwi ako, pag uwi ko, dalawa sila talaga may chinelas na doon sa pinto shops. Pero kasi, mani-magic yung anak ko magsi-7, pero mo ganun lang ako, diba? Tapos sumunta akong monumento. So yun lang. Ano naman, disciplinarian din. Napalo ka naman o pinormahan ka lang? Ha? Napalo ka. Di tumakbo ko. Tumakbo talaga ako. Di ba bilog yung ano? Di ko makalimutan yun kasi dalawa sila. Di ba bilog yung sala? So makaka-strategize ka na konti. Wala yung nakatagal. Tapos pag pumunta sila dito, pwede ka. Kasi nakagalit sila doon sa parang arko, di ba? Doon sa parang arko. So, dumiretso ako doon sa bilog. Kasi alam ko, kailangan muna nila ako habulin. Yan lang. Hindi na palo ako. Maraming alam si Ay, wala Ate si na Kuya hindi Tony. natin alam. Kaya Tony wala. Bibigyan natin ng award to. Kasi alam ko si Ate Sally, pagka may dinadamdam si nanay, di ba na sa'yo ang punta. Kaya tara ate, mag-share ka ng mga pwede namin marinig. Oo, nung nagtanong kami. Yung nanay mo, nagbawa pa ako ng damit ni Arvin, oo, pinagbawa pa na talaga niya. Tapos hindi pa ako kumakain ng ng ginata. Pinagluluto niya pa ako ng ganun. Samantalang nun niya pala ako nakasama. Pinagluluto niya ako ng sariling ulam. Favorite niya ako ng ito. Ako, awa na naman niya. Sabi, hindi pala kumakain. Pinagluluto ko talaga niya ako. Maalalahanin masyado yan. Pero pagka masama loob niya, pumunta na sa laki niya. Parang sa sinasabi pagka naghihinanakit niya. Naghihinanakit niya. Miski kaya kay Chuarcel. Kaya umalis si tatay. Pwede ko nang sabihin kasi wala tatay. Oo, pagka nagtatampo yan. Nakudaw ko dyan sa Chuarcel mo. Ultimo magbuti. Pinansiselosa. Sasabihin naman, kasi Chuarcel niya mag-aasawa ng maganda.
niya, may bumili, lalaki, halimbawa magbubuti. Kahit sino lalaki. Nagsiselos na yan. Gusto ko lang pong ipaalala na ito ay naka-record. Buti nagsiselos. Wala sa Facebook si tatay. Pero si Tony, mahal niya. Mahal niya tsaka medyo Arsenio. Pagka daw napapalo si Kuya Tony mo, may taga-sangga, nanay mo. Oo, hinabol daw siya ng ano niyan ng 2x2. Ang nanay mo talaga ang makakaragal. Gano'n siya mabait. Ayaw na. Masaktan. 2x2. Oo. Laging gano'n. Gano'n siya mabait. Kahit kanino sa mga anak niya, sa lahat ng anak niya, mabait yan. Lalo kay Arlene. Naku, mabait yung nanakit na yun. Kay Arlene, doon sa naging kapatid. Ang pag-aalala niya, abot-abot. Nakalipas na yun. Naalala ko lang. Iniiyakan pa yaya ni Jalina. Iniiyakan niya. Kaka Jalina, mataga siguro gano'ng kapalaran na yun. Lilipas din yun, no? Talaga maraming ano yan. Maraming. Pag namin nasa sa loob yan, sinasabi niya sa nagsusumbong niya, Kaka Jalina, tumanda ka na ng yun ang kasama mo eh. Hanggang itong huli, masyado na siyang makakalimutin. Lahat na, pati si Ate Pina mo, hindi niya nakilala. Mga anak, hindi niya nakilala. Ikaw, kilala ka pa niya. Oo. Kahit kailan niya ako makilala. Kilala niya ako. Hanggang nung punta kami ng sementeryo niya, pag-uwi namin. Nakakaalis siya sa akin. Kaya pagka, di ba, pagka magkasama tayo, lagi kami magkasama niya. Sama pupunta kami sa sementeryo, pupunta daw siya sa Jaliling. Pauwi na kami, malayo na kami, tsaka niya palang maaalala. Oo nga pala, hindi pala tayo pumunta sa ate. Sabi ko kako sa inyo, pupunta tayo eh. Sabi niyo, uuwi na tayo. Babalik pa kami. Parang puntahan mo ang Jaliling dahil nalimutan niya. Saka ang Jaliling nung unang nag-aamihan, nag-uulian siya. Laging naiiwan yan si nanay mo sa palengke. Oo, lagi. Jalina, bakit nandiyan nga? Kasi ang ate Living, inaantay ko na malengke kami. Isang oras na yata siya ron. Naku, magagalit na siya kasi. Kasama niya nasa bahay na eh. Ayun na simula ng pag-uulian ng Jalili. Ganon, kaya sabi ko, nanay, parang nakita ko nung ganon si Jalili nung una. Mahirap magkaroon ng ganon. Ganon sa lagi niya sinasabi sa akin na Kuseli, yan ang ayaw ko mangyari sa buhay ko. Ayaw kong maging ganyan, sabi niya. Sana hindi ko abutin yan, sabi niya. Pero pag sabi niya, pagdating naman ng 80, inukuha na kami. Kaya nung maka-80 siya, tuwan-tuwa siya. Sabi niya, naka-bonus daw siya. Sabi niya, Chalina, nangaga pa buhay mo. Pero nung 80 naman siya, hindi pa siya ganyan eh, di ba? Ito, lately na lang. Ay, yun lang masasabi ko sa nanay mo, napakabait talagang nanay niya. Si Mina pala, naalala ko si Mina. Lumabas po. Hindi, si Mina nung maliit pa yan. Papasok sa eskwela. Bago pa lang kami mag-asawa ni Kuya Tony. Pag yan nagdadabo, kulang na lang lumusot yung... si Mama. Kulang na lang lumusot yung ano eh. Kaya ako nang nagdaman. Nagdadabo. Kaya na yung Mina. Dire-diretso yan, akyat. Ang Jalina, mabait sa bata yun. Kahit kaninong bata, siya siningning. Gagalit si Arlene pag mandudukot ng candy yan. Naglaga na! Kuya, naglalagay ng candy sa Pasimano. Kunyari, naglalaro pero nandudukot. Alam na, ba't nalugi? Kakagalitan naman niya ng Chalina. Kagalit si Chalina, meron naman niyang kakampi. Ayun, yung ate, konsiltidora yan. Iuupo yung bunso doon sa kami ng garapon. Bigyan ka na. Pagkami na kami dyan. Anak ko yun lang. Talaga si Ningning talaga yan. At saka yan ako. Thank you, ate. Ang daming kabuki, ang dabugerang Mina. Ang dukaterang Mina. Ang kusintudora, Arlene.
akin yun, na dumudukot ako sa garapon. Siguro maliit pa ako talaga doon. Pero aside from yung dumudukot sa garapon, ang sinasabi nila sa akin, pupwesto ako dun sa tindahan, tapos lahat ng garapon, isa-isahin ko daw yun na, tama ba ate? Ito natikman ko na. Ito natikman ko na. Ito natikman ko. Ito hindi pa. Ibig sabihin nung pa hindi. Para iniisa-isa ko yun. Magaling nga makadukot si Ningning, yung ate na dumukot. Thank you, ate. Narinig kay Ningning, no? Kasi iiyak si Ningning eh. Iiyak si Ningning. No? Mahal na mahal niya si Ningning. Kasi 10 years ang gap namin ni ate. So, she actually took care of me. Si tatay bawal sumagot dyan. Ah, oo. Tapos first time na sa may sumagot, Sino? sabing gano'n, no? Yung goldfish. Sinagot ni ko na ano ba yung sinagot mo? Hindi ko alam eh. Basta sumagot siya na ano, halos sigawan niya si tatay. Naku, nakatulala kami lahat na ganyan. 10 sila. 10 sila. Alam ko anong gagawin namin, ano kasi sasampalin ka ni tatay. Pero hindi. Hindi ako pinapatulan ng Alam tatay. mo ginawa ni tatay? Tumawa siya kay Nino. Lalo kami natulala. Oh, I got away with a lot of things being the bunso. Pero malala sa amin ni tatay. Kasi si tatay, kaya ako nag-journalism dahil sa basketball. Ang gusto ko lang gawin, mag-cover ng PBA. Third year, magpo-fourth year pa lang ako, nagko-cover na ako ng PBA. Di ba, na kuya? Chaperon ko si kuya eh. Pag magko-cover ako ng PBA, nandun din si kuya. Hindi ako pwedeng magpunta sa ultra kung wala si kuya. Pero dahil sa Jaworski kami, Toyota kami. Sa lugar namin, isa kami sa mga unang nagkaroon ng TV. Pero yung TV namin, pag umiinit, gumaganon yung nagbe-vertical. Ngayon, pag may Toyota Crispa, syempre hit yun. Lahat ng kapitbahay namin na walang TV, nakikinood yun. So bukas ang bintana, bukas ang pinto. Noong una, pag pinapatay ni tata yung TV, pag commercial, nagagalit yung nakikinood. Oh, ba't pinatay? Ba't pinatay? Di sabi na nila, pagka po kasi uminit, magaganyan, tatakbo yung TV. Yun ang tawag ng tatakbo yung TV. So nung nakita na nga nila, pag umiinit, gumagano, nagbe-vertical yung TV. Pagka commercial, yung mga nanonood na, yung sasabihin, patayin nyo na, patayin nyo na. Sila na yung nagsasabi. Pero nung wala pa kaming TV, binibitbit ako ni tatay, nakikinood kami sa, hindi ko alam sino may-ari ng bahay na may TV. Kaya pinilit ni tatay na magkaroon kami ng sariling TV kahit second hand. Nung wala ng Toyota, wala ng Crispa, Añejo na kami o Ginebra na. Basta Jaworski kami palagi. Si tatay kasi, pag nanalo ang Ginebra dahil kay Jaworski, pag natalo ang Ginebra dahil din kay Jaworski. Pero si ate Arlene mo, si Freddy Webb yan. Si nanay, ang Freddy, ay Ubalde. Ubalde ang crush ni nanay. Kilala niyo ba si Ubalde? Paano nasira yung TV? So, sige niya na. Pero uminit pa rin siya ng uminit. Ngayon, umusok. Binuhusan nila ng tubig hanggang nakasaksak. Binublog? Doon sa loob. Kasi umapoy na eh. Yung TV na. Pero kami nun, si nanay, na-tense din nun kasi matindi yung labanan sa tapos nasagot ko din si tatay. Kasi nagagalit na naman siya kay Jaworski. Hindi ko na maalala yung eksaktong sinabi ko. Parang, lagi na lang si Jaworski ang problema. Ginanong ko yata. Andun pa si Ate Libay noon, kasama ko manood. Alam mo, kinuha ni tatay yung chinelas niya, inispin ako, pak! Pero hindi niya naman ako tinatamaan. Hindi ka pinatatamaan. Hindi ako tinatatamaan. Pero pag ganung pagkakataon, parating ang tama si Ate Selly, parating nakagitna. Parating nakagitna si nanay. Kung nandito si Kuya Mandy, mas marami siyang experience na kailangang gumitna ni nanay. Si Mandy, si nanay ang pumapalo. Paano? Kasi Hindi naman iiyak yun, hindi iiyak yun. makatatakbo din siya. Pagka sinabi ni nanay, huwag kang lalabas. Wow! Ano ba si Michael? Ayun, Michael, dun ka
lamana. Parating nasa labas yun, tapos dadating yun may dalang palaka, o kaya ibon. Tapos paiinumin niya ng Clorox. Sabon. I-freezer nila yung langgam. Ganun yung mga trip nila. Tapos okay lang kay nanay yun. Okay lang yan kung anong trip mo. Kaya siguro kung ano din yung ini-experiment namin. Kasi nahayaan niya yun. Nahayaan nga siya sa palaka kasi pinainom ni Mandy ng toro. At sabi niya, tignan yung palaka, Mati! Kasi kaganyan yung palaka. Nag-stop siya talaga na kagamias. Yung mga sisiw sa school, di ba pwede yung Yung panalo ka, tapos aalaga. Sa Valenzuela, nung pinanganak ko na si Julia. Tapos nag-work ako sa bahay, nagsusulat pa rin ako. Pero si ate, nasa San Miguel na. Wala siyang kasama. Or even pag may kasama, ayaw niya kayong iwan sa yaya. Kaya ang ginagawa, from Caloocan, dun, kila Kuya Arnel, dadalhin pa kayo sa Marulas. Yung pala yung natandaan ko. Kaya nung time na yun, pati si Iya, kasi nagsabay sila, tatlo kayong baby doon. May daycare kami doon. Tapos sila Camille. Oo. Tapos sa kabilang bahay, alaga niya pa si Regine, si Camille. Oo, daycare number 1. May branch, daycare number 1. Si Luchi Elementary High School. Dinadala niya kala Ate Mina. Oo. Sa sama. Si Luchi, Siguro kasi kasama namin si nanay sa bahay, kaya hindi ko masyado napansin. Pero nung pinapansin ko yung pictures, parang bawat itsura ni nanay may memory ako. So yung una nga sabi ni Tita Ning, yung sa bahay, like yung una na bahay namin sa Korea, yung wala pa kami masyadong help. So si nanay nag-alaga sa amin. Nalala ko dun sila, Ate Jen, tsaka si Arman din. Tinuruan niya ko yung nagagalit. Si Jen, so Jen. Mag-friend na. Ano ba? Nagtatanong kami paano kami kakain kasi yung mga pinggan, hindi pa nahugasan ng katulong noon. Tapos sabi ni nanay, ito mag-bowl kayo. Tapos yung unang memory ko na parang yung ulam, kinain namin sa bowl, tatlo lang kami. Tapos nakailang ulit kami. Yung pinakamaagang memory ko kay nanay na dito sa career. Tapos tapos yung fast forward na dito, hindi si nanay kasama na namin dyan, akira. Tuwang-tuwa ako kasi wala lang kami, lagi kami walang katulong. Tapos si nanay mahilig tumulong sa house. Ako yung panganay, nagkakataon, ako yung taga-linis, ako yung taga-map. Pag si nanay nandyan, ako na dyan. Kahit nasabihan ni mama na, si Joel dyan ay, biglang, wala na mama mo. Tapos ako nakatambay na, si nanay nag-ugas ng pinggan. Pero hanggang sa kinatandaan ni nanay, gusto niya nag-ugas ng pinggan. Yung ako na nasanay nag-ugas ng pinggan, bigla siya dadating. Anong gagawin ko? Sakita niya yung pinggan. Ako na dyan. Patapos na. Isang baso na lang natitira, literal. Sabi ko, Nay, maghugas na lang tayo ng kotse. Sabihin ni Nanay sa akin, hindi ko nang ginagawa yun. Tapos na, mangyayari, siya din paghugasin ko. Gagawin ko, akala ko nung hugasan niya. Kasi hindi, magbungulit siya na mamumulit. Hanggang sa mag-ilang babalik-balik siya. Hanggang sa tumanda siya, hanggang sa, I think 83. Naghahanap pa rin siya ng huhugasan kasi nasanay siya. Parang doon ko rin ako na parang gusto ko na rin magpusa na maglinis kasi nakita ko kay nanay. Tapos yung isa pa doon, siguro yung hilig ko sa soft drinks. Kaya nanay ko na po kasi kahit nung college, pag-uwi ko nung college, minsan sa my girlfriend ko, minsan ako mag-isa. Lalapit si nanay, may kasama ka dyan. Bili ka soft drinks, gagawin ko sa akin. Pero yung kasama ko, ayaw na ng soft drinks. Sabi ko, Nay, okay lang, kumain kami bago umuwi. Hindi, bumili ka. Tapos siya pala, bigyan mo ko, lagyan mo yelo. Sa kanya pala yun. Pero kahit anong mangyari si nanay, talagang consistent yan. Basta may bisita, mapapabili yung soft drinks. Tapos pati yung sa pag-uwis ng pinggan, lahat nung nakasanayan ko nanay, tuloy-tuloy hanggang sa huli. Kahit basta nakakatayo pa si nanay, pupuntahin sa bahay, magtatanong anong gagawin ko. Tapos gagawin niya yun 7 times in a span of 2 hours kasi nakakalimutan niya ng ginawa niya.
Nakakatuwa lang kasi talagang gusto niya tumulong kahit anong mangyari. Tapos dumating yung sa sinabi na Tito Ornel ang tatanong sa kanila. Kung tititaning sino siya kay Tito Ornel, kamusta si Tita Dina. Pag sa akin tatanong, ano bang course mo? So pag tatanong ko yung course, sabi ko, Nay, okay na ako, graduate na ako. Ano tinapos mo? Human resources po. Ha? Human nature? Sabi niya sa akin. Hindi ko mabibilang ko ilang beses ko pinulit yung human nature. So hanggang sa point na dumating na, Nay, anong course mo? Marketing, Nay. Parang tumatak ka. Ay, may trabaho ka na. Eh, di mayaman ka na. Eh, sabi ko, Nay, oo, mayaman ako. Libre ka. Bibili kami soft drinks. Yun pa rin yung bagsak namin. Kaya pala tumaas ang sugar niya. Ikaw pala may kasalanan na. Tapos, ang kasabihin mo sa akin ni nanay, huwag mo sabihin sa tatay mo na bumili tayo soft drinks. Ito pala kasamahan sa soft drinks. Nakakatuwa lang kasi hanggang sa uli, sabi natin, nakita niyo mahina si nanay. Pupunta yan, madaling araw, pupunta gabi or tanghali. Maghahanap pa rin siya ng gagawin. Kaya minsan, lalapit lang, Joel, may gagawin ba ako? May matutulong ba ako? Yun lagi yung tanong niya sa akin ng bungan. Kaya, Kaya akala niya ikaw may-ari ng bahay. kasi ako lagi yung nakikita. Ikaw nagpapasok. Sabi na Wala nga ako. Pag sinali yung tatanong sa akin, anong gagawin? Laging umusto ng pinggan. Kasi kung ano bigay mo sa kanya, Nay, punas ng lamesa. Hindi niya gagawin yun. Wala siya talaga ibang gagawin. Pero magluto, magaling si nanay magluto ba? Pero yung mga late stages kasi, sinubukan namin magluto na kami ni nanay. Tinatanong niya ako, hindi ko rin alam. So dalawa kami parang nakadito. Nagugugil ako paano gumawa ng adobo. Hindi, kasi dumating na si Mama, mas sinamay, ito naman mo. Ang alat ko, adobo rin, alala ko. Tapos yun, nakakatuwa lang, kasi si nanay hindi siya nakubos. Ang tanong ko sa lagi lang, hindi ako si nanay nakita na malungkot. Kung malungkot man, pabiro. Pero after, kahit hindi siguro dahil sa sakit niya, talagang masayahin lang talaga siya. Kaya yun, pero hindi ako kasalanan sa sugar.